Mga kababayan, kumusta na? Welcome back sa channel kung saan hindi natutulog ang balita at hindi natutulog ang ating pagmamahal sa bayan. At ngayong araw, tatalakayin natin ang napakainit na kaganapan. Ang mensahe ni Vice President Sara Duterte para sa ating mga kababayan sa Kuwait. Grabe mga kababayan. Imagine mo, andun si BP Sara sa mismong gitna ng ating mga bagong bayani, ang mga OFWs. At syempre, hindi lang basta pakitang tao. Iba yung dating Ramdam mo yung sincerity at malasakit sa bawat salita. Pero teka lang ha, habang yung mga OFW sa Kuwait ay tuwang-tuwa sa mensahe ni BP Sara, yung mga kritiko niya, aba, ayun, parang mga tambay sa kanto na walang ginawa kundi maghanap ng butas. Para bang may championship ng Pintasan Olympics. At guess what? Sila lang ang nagpa-participate. Sino kaya ang gold medalist? Mamaya, babanatan natin sila isa-isa. Oh, kita nyo? Hindi fake. Hindi scripted. Ang saya ng mga kababayan natin. Yung mga ngiti nila, priceless. Samantalang yung mga basher dito sa Pilipinas, galit na galit sa keyboard. Para bang sila lang ang laging tama? Mga kabayan, kung ang keyboard warrior ay may calorie burn, baka payat na silang lahat. Baka payat na silang lahat ngayon. Kaso, ayun, extra rice pa rin. Mga kababayan, seryosong usapan tayo. Alam natin na ang Kuwait ay isa sa mga bansang may malaking populasyon ng OFWs. Marami dyan nagtatrabaho bilang nurses, domestic helpers, engineers, teachers, halos lahat ng sektor meron. At hindi madali ang buhay ng isang OFW. Malayo sa pamilya, nagtitiis sa init, nagtitiis sa hirap, para lang may maipadala sa Pilipinas. Kaya nga, tinawag silang bagong bayani. Ngayon, isipin mo, Vice President ng bansa na pumunta mismo sa Kuwait. Hinarap ang ating mga kababayan at nagsabi ng malinaw na mensahe. Hindi kayo nakakalimutan. Mahal kayo ng bayan. At narito kami para sa inyo. Ibang klase yun, di ba? Kasi usually, pag OFW ka, parang invisible ka na sa gobyerno. Madalas, nakikita lang kayo pag eleksyon. Pero si BP Sara, andun siya hindi para mangampanya, kundi para magbigay ng suporta at lakas ng loob. Samantalang yung mga detractors niya, aba, iba ang version ng kwento. Ang sabi nila, political gimmick lang yan, o baka preparation na yan sa 2028. Mga kabayan, tanong ko lang,
Ano ba mas gusto nyo? Yung politiko na wala man lang pakialam sa OFWs? O yung pumunta mismo sa abroad para damayan kayo? Sige nga, detractors, sagutin nyo yan. Huwag nyo lang sagutin habang may hawak kayong bubble tea at nagti-tiktok dance, ha? Iyan ang hindi kayang tapatan ng mga keyboard warriors. Kasi mga kabayan, walang fake club. Yung mga OFW sa Kuwait, ramdam nila ang tunay na malasakit. Kaya kahit anong intriga ang gawin ng mga detractors, hindi nila kayang burahin yung saya at inspirasyon na nadala ni Bibi Sara sa ating mga bagong bayani. Mga kabayan, balikan natin yung mga ilang punto sa speech ni Bibi Sara Duterte sa Kuwait. Grabe, damang-dama yung sincerity. Unang punto, pagkilala sa sakripisyo ng mga OFWs. Sabi niya, kayo raw ang tunay na bayani ng bayan. At totoo naman imagine, may remittance tayong pumapasok na bilyon-bilyon kada taon. Kung walang OFWs, baka matagal ng lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas. Yung ibang politiko, ang nakikita lang sa OFWs ay boto. Pero kay Bibi Sara, ang nakikita niya, sakripisyo, pagmamahal at katatagan. Pangalawang punto, pagbibigay ng pag-asa. Hindi lang siya nagsabi ng salamat, pero nagbigay din siya ng pangako na ipaglalaban ang karapatan ng mga OFWs. Alam niyo yung feeling na may nanay na laging nandyan para sa'yo. Ganon yung tono niya. Pangatlong punto, unity. Ito ang pinakamalakas. Sa speech niya, paulit-ulit niyang binanggit yung ideya ng pagkakaisa. Kasi nga naman, paano tayo uusad bilang bansa kung puro away ang nakikita natin? At panghuli, pagmamahal sa bansa. Ramdam na ramdam mo na hindi lang siya basta pumunta para mag-photo op. Nandun siya kasi mahal niya ang mga Pilipino. Saan man sila naroon. Yun yung tipo ng leader na hindi nakakalimot. Kaya mga kabayan, kung tatanungin mo ko, anong overall vibe ng speech niya? Simple lang, inspirasyon, malasakit, at tunay na pagkalinga. At sa totoo lang, kung hindi ka pa rin ma-inspire doon, ewan ko na lang sa'yo. Ngayon mga kababayan, eto na ang pinakahihintay nyo. Ang ating portion para sa mga detractors. Parang ganito. Sabi ni Bibi Sara, mahal ko ang mga OFWs. Sagot ng mga bashers, naku, scripted yan. Sabi ni Bibi Sara, kumusta kayo? Sagot ng mga basher, plastic. Tapos huminga si Bibi Sara. Reaksyon ng mga basher, ayan na,
nagpa-practice na naman sa 2028. Grabe no? Kung pwede lang ipagbawal ang pagiging better, baka wala nang matirang kritiko. Alam nyo, yung iba, imbis na makita yung positibo, parang naka-permanent sunglasses na itim. Lahat na lang madilim. Ang tawag ko dyan, Certified Cloudy Weather Club. At syempre, may mga keyboard warriors din. Mga tipong 24/7 sa Facebook. Ready mag-comment ng lahat ng Duterte, trapo. Kabayan, tanong ko lang, may trabaho pa ba kayo? O part-time job nyo na talaga ang pagiging drone? Isa pa, yung mga nagsasabing sayang lang ang pamasahe, dapat dito na lang sa Pilipinas tumulong. Hello? Kung sila ang tinulungan din ang buong pamilya nila sa Pinas. Kung hindi nyo gets yun, baka dapat bumalik kayo sa grade 1 economics. At eto pa, yung nagsasabing gimmick lang yan para may pasabog. Kung gimmick man yan, aba, ang saya naman ng mga OFWs. At least, yung gimmick niya nakakapagbigay ng pag-asa. Yung gimmick ng ibang politiko, ribbon cutting sa waiting shed na hanggang ngayon wala pa ring bubong. Kaya sa mga basher dyan, relax lang kayo. Baka kasi kaya kayo galit kasi wala kayong ganitong klaseng suporta mula sa tao. Kung hindi nyo kaya makipagsabayan sa malasakit ni BP Sara, di tumahimik na lang. Mag-TikTok na lang kayo ng Marites Dance Challenge para productive naman. Mga kabayan, alam nyo kung ano yung pinaka-touching sa lahat? Yung reaksyon ng ating mga OFWs mismo doon sa Kuwait. Grabe, nung naglakad si BP Sara sa stage, parang rockstar ang dating. May isang lola doon na umiyak habang nakikinig. Kasi daw, ngayon lang siya nakaramdam na pinapahalagahan sila. May isang tatay na nag-comment, at least ngayon nakikita na ng gobyerno na hindi kami basta-basta remittance machine. Tao rin kami, may pamilya, may pangarap. Mga kabayan, hindi yun kayang bilhin ng propaganda. Hindi yun kayang pikein ng kahit sinong politiko. Meanwhile, yung mga basher, aba, syempre, iba ang version nila. Ang sabi, mga bayaran yan. Stage play yan. Kabayan, kung bayaran nga lahat ng OFW sa Kuwait, aba bankrupt na siguro ang buong gobyerno. Ang dami nila. At kung may ayaw man kay BP Sara, sige, respeto sa opinyon nyo. Pero sana, respeto rin sa tuwa at pag-asa na dala niya sa ating mga kababayan abroad. Kasi kung hindi nyo kaya respetuhin yon,
baka naman hindi nyo talaga mahal ang mga OFWs. Yun na yun. Mga kababayan, lahat ng galaw ng mga politiko ay may political implication. Pero ang tanong dito, ano ba ang laman ng gesture? Sa kaso ni BP Sara, oo, pwede mong sabihing political move. Pero hindi ba mas magandang political move yung nagbibigay inspirasyon at suporta kaysa yung mga nag-aaway sa Senado na parang mga bata sa kinder? Think about it. BP Sara chooses to spend her time abroad with OFWs, giving them hope. Yung ibang politiko, busy magpa-press-con para manira ng kapwa. Sino ba talaga ang mas kapaki-pakinabang sa bayan? At kung ang speech ni BP Sara ay political move, edi sana lahat ng politiko ganun na lang. Pumunta sa OFWs, makinig, magbigay ng suporta. Ang tawag dyan, smart leadership. Samantalang yung mga basher, aba, ang strategy nila ay kumontra lang ng kumontra. Mga kababayan, wala akong kilalang successful na tao na ginawang karir ang pagiging kontra lang. Ang tawag dyan ay professional hater. Kung may award ang ganon, baka sila lagi ang nananalo. Pero seriously, ang napakita ni BP Sara dito ay leadership with heart. Hindi lang utak, hindi lang power, kundi may kasamang malasakit. At yan ang pinaka-importante para sa isang leader. At syempre, hindi pwedeng mawala ang dagdag banat sa ating mga certified basher. Alam nyo, may isang meme akong nakita, nakalagay, BP Sara sa Kuwait, mahal namin kayo, OFWs. Tapos reply ng basher, edi wow. Mga kabayan, yan ang sample ng taong walang masabi. Pag wala ka nang masabi, edi wow ka na lang. At eto ang pinaka-favorite ko. Nagpapanggap lang yan na may malasakit. Eh kung nagpapanggap siya, grabe naman yung galing ng acting niya. Kasi nakapagpaiyak ng mga OFWs, nakapagpasaya at nakapagbigay ng inspirasyon. Kung acting lang yon, edi mas magaling pa siya kay Daniel Padilla at Vice Ganda combined. So kung hindi nyo pa rin tanggap yun, aba kailangan nyo ng field trip. Pumunta kayo sa Kuwait para maramdaman nyo rin kung gaano kaimportante ang simpleng mensahe ng malasakit para sa mga OFW. Mga kababayan, ayan, napag-usapan na natin ang napakahalagang speech ni Vice President Sara Duterte para sa ating mga OFWs sa Kuwait. Kung iisa-isahin natin, malinaw ang mensahe. Pagkilala sa sakripisyo ng ating bagong bayani. Pagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob. Pagtutulak ng pagkakaisa. At higit sa lahat, pagpaparamdam ng tunay
na malasakit. Sa totoo lang, yun naman talaga ang hinahanap ng tao. Hindi yung politikang puro sigawan. Ang gusto ng tao ay leader na ramdam mong iniisip ka. So sa lahat ng OFW sa Kuwait at sa lahat ng nanonood ngayon, saludo kami sa inyo. At saludo kami kay BP Sara sa pagpapakita ng suporta. Mga kababayan, dito na papasok ang ating Gising Bayan Question of the Day. Sa tingin mo, ano ang ginawa ni BP Sara Duterte sa Kuwait? Ito ba ay simpleng gesture of support o malinaw na pagpapatunay ng kanyang malasakit at leadership para sa mga Pilipino saan mang sulok ng mundo? Ilagay mo na ang sagot mo sa comment section. Kung agree ka na si BP Sara ay tunay na leader na may malasakit, paki-like ang video na ito. At kung tingin mo naman kailangan pang mas maraming ganitong klaseng aksyon mula sa mga politiko, paki-share ito para makarating sa mas maraming tao. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-on ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga makabayang reaction videos. Pero syempre mga kabayan, bago tayo magtapos, hindi pwedeng mawala ang final banat sa ating mga favorite characters, ang mga basher. Eto, isipin nyo ha. Habang si BP Sara ay nasa Kuwait nagbibigay ng inspirasyon, yung mga bashers naman na nasa Pilipinas naglalaban-laban kung sino ang may pinakamahabang rant sa Facebook. Parang ganito: Basher 1, plastic yan. Basher 2, scripted yan. Basher 3, ewan ko sa inyo, basta ako galit. Tapos lahat sila, 1 like each lang. Mga kabayan, minsan nakakaawa rin eh. Kasi imbis na maging masaya sa good news, gusto nila laging bad news. Ang tawag ko dyan, Team Better International. At kung hindi nyo pa rin kaya tanggapin na natuwa ang mga OFWs sa speech ni BP Sara, aba baka kailangan nyo ng bagong karir. Suggestion ko, magbukas kayo ng comedy bar. Kasi sa dami ng banat nyo, baka pwede kayong maging stand-up comedians. At least, kikita pa kayo sa kapipintas. Mga kababayan, sa huli, ito lang ang masasabi ko. Hindi lahat ng araw ay madali para sa isang OFW. Pero sa simpleng pagkilos ng isang leader, isang mensahe ng malasakit, isang pagpunta para makinig, nagkakaroon tayo ng pag-asa. At yan ang ipinakita ni BP Sara Duterte. Hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa eleksyon. Ito ay tungkol sa tao, sa bayan, sa pagmamahal ng isang leader sa kanyang mga kababayan. Kaya sa lahat ng OFWs sa buong mundo, saludo kami sa inyo. At sa lahat ng naniniwala na kaya nating umangat bilang isang bansa, magkaisa tayo. Dahil kung meron mang leader na kayang magsabi ng hindi kayo nag-iisa, yun ay malinaw.
si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay si VP Sara. Mabuhay ang Pilipinas. This is Gising Bayan PH at ito ang ating Gising Bayan reaction. Kita-kits sa susunod na video. Don't forget to like, share, and subscribe. Tara, samahan niyo ako. Panoorin natin at pakinggan ang buong speech ni VP Sara. Talaga silang mahanap na trabaho. So pupunta tayo doon sa mga nurses. Ang mga pinakamagaling na nurses natin nasa abroad, nagbabantay ng ibang kahit. Bakit? Malaki ang sahod. No-brainer ang sagot. Malaki ang sahod. So tinatanong ko, lagi yan kahit saan ako pumunta, di ba pumunta ako Australia, pumunta ako South Korea, doon sa Hague. Madami doon ang mga nagtatrabaho na nurses sa Europe, bumibisit na sa Hague. Merong isa, dalawa na nagsasabi, kasama na yung nurse sa Pilipinas na nakausap ko bago lang. Sabi nila, alam mo hindi Sara, kung tumaas lang yan ng hanggang 35,000 ang entry level ng nurse, hindi ko iiwanan ang pamilya ko. Sabi niya, pero paano kami? 18,000, 19,000. Tatlo ang anak ko. So kailangan ko talaga umalis. At hindi lang yan. Para sa pamilya. Diba? Pero, delikado sa ating bansa. Dahil dala-dala no, mga nurses natin ang kaalaman, ang kagalingan. Dala nila sa ibang bansa. Anong naiiwan sa mga pasyente, sa pamilya natin doon sa Pilipinas? Yung mga bago graduate. At yung mga wala pa masyadong alam, nag-training lang para makaalis din sila sa Pilipinas. Nakita ninyo kung gaano grabe ang sitwasyon natin doon sa ating bansa. Kaya sinasabi ko, umalis dahil gusto umalis. Hindi aalis dahil wala silang mahanap na maayos na trabaho. Yan yung pinaka-importante na kailangan magawa para sa ating mga kababayan. O susunod na yung healthcare. Hindi yung mga bagong graduate ang nagbabantay, kundi yung mga magagaling experience natin na mga nurses. Hindi umalis dahil okay na sila para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya doon lang sa loob ng ating bansa. Edukasyon. Ang napansin ko sa ating bansa, matagal tayo sumabay sa pagbabago. Kung makikita ninyo, sobrang modern na ng ibang bansa. Pero tayo, nandun pa din tayo sa papel at lapis. Example lang yan. Diba? Yung ibang bansa, ang pinag-aaralan ng kanilang mga anak, robotics, coding. Diba? 3 years old, 4 years old, marunong na magbasa. Dito sa atin, sa bayan natin, nandun pa rin tayo sa hanggang high school, hindi pa marunong magbasa ang bata. Ang daming pwedeng gawin para sa modernisasyon ng edukasyon. Pero sobrang bagal ng pag-ikot ng
paligid. So tawag sa inyo. Bulok. Sobra bagal ng pag-ikot ng gulong ng pagbabago. Hindi ko alam bakit yung tinuturo sa amin nung kami ay nasa elementary, hanggang ngayon, ganoon pa rin yung tinuturo. Eh, syempre, wala ka talagang makikita na improvement doon sa edukasyon. Trabaho, health, kalusugan, edukasyon, peace and order. Ito yung problema nating lahat. Dahil naiwan yung pamilya doon sa Pilipinas. Pagod ka na sa trabaho, nag-iisip ka pa, kamusta na kaya yung anak ko? Yung hindi ka kampante, napapasok siya sa paaralan na walang mangyayari sa kanya. Lagi ka nag-iisip kung ano na ba yung nangyari. Buti na lang ngayong panahon na ito, pwede ko ba sabihin na kung ba mabagal lumikot ang gulong, mabagal din ang internet sa Pilipinas, pero buti na lang ngayon may internet na. So nasusundan natin, natatrack natin ang ating mahal sa buhay, ang ating pamilya, kung saan na sila, okay lang ba, kamusta sila, pwede na natin silang i-video call, agad-agad. Ganon. Pero ang gusto natin makapagtrabaho ng maayos, ang anak natin makapag-aral ng modernong pamamaraan ng pag-aaral na hindi tayo takot na paglabas natin sa bahay natin ay merong mangyayari na masama sa atin o sa ating mga kapamilya. Ano pa? Susunod. Disaster resilience, disaster risk reduction, and climate change mitigation. Alam naman natin na paulit-ulit, sandali lang, bago ang lahat, yung kinain ko kanina, naalala ko lang. Kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung kinain ko kanina, nag-order ako ng, hindi ba ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako ka-laki. No joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Kampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating nung rice, ang haba niya, sabi ko pa, haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di mapababa mo ang presyo. Sabi ko, ganito dapat ang... Bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka siya, artificial intelligence na... Alright. Para siyang pasta. Uy! Diba? Kabahan ka eh. Ganito ito. Hindi daw yung nakakataba. Ma'am, yung kanila, ma'am, isang platong ganyan, ma'am. Hindi pa rin ako tataba nun. Pag inubos ko yun, sure? Noon? Ano ba yun? Look. Fake rice yan. Ayun. Ano to?
ilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako. Ganun. Kasi dinarandahan ko pa siya eh. Andun pa siya, naiwan ko siya doon. Kasi kakainin ko mamaya hapunan, iniwan ko na lang doon. Ang laki niya, ganyan. Ang haba pa niya. Saan ako For one person lang yun. Sa bagay, naniniwala ako kasi hindi kayo malaki. Kinabahan talaga ako dun sa rice nila. Sobrang laki na niya, sobrang laki na ng serving, sobrang haba pa nung Saan na ako, ma'am? Nakalimutan ko na. Bigas. Disaster. Disaster. Oo, yun. Bago yun. Naalala ko lang kasi. Naalala ko lang yung kinain ko. Gutom na kasi ako, sir. Dapat pala inubos ko yun. Na ano kasi ako, kinakabahan ako. Kasi bago ako umalis sa Pilipinas noong August 15, ngayon, August 13, gusto ko kumain ng cheese. So pumunta ako sa tindahan ng cheese. Bumili ako ng ganyan, o yung triangle na ganyan. Malaki. Tapos, ang ginawa ko, ilan-ilan na ko ang cheese o ang biskuit. Pares na ko siya sa sitok kaon, saging chismis dito sa balay. Saging chismis, saging panliba. Wala, saging kaon cheese. Gabaan ko. Sige magpanliba. Daot akong iyan. So paghahapon, nag-revolusyon akong tiyan. Antun ka ganina, nag-revolusyon akong tiyan. O na, mag-excuse ko sa inyo ang kadyot, may kong health break. O na siya. So ganina, wala mag-iurot ang rice, kaya manulog ko nga, dagan-dagan ko, gikan din, manulog sa CR. Disaster, risk reduction, and mitigation, and climate change, adaptation. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide, pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda, ulit, dyan, sa atin, sigurado Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kakamot ng ulo mo kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang handaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi,
I'm sure nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing o kung dito man sa Kuwait o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, or naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa gano'n. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa. Yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya. At sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Malapit na tayo mag-retire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na ba tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din tayo. Paano natin magawa yon? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam nyo, papunta na tayo sa 9-day mom. Ano oras na? Oras na ba, Victor? Kasi naman, meron nag-aantay sa akin alas 6 mamaya. Ayaw nyo, bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Uulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Uulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para So sabi nila, hindi daw sila, ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Tapos ang 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Kaya dapat ipaghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya ang 1,100. So, sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat ng binigay niya para sa buhay natin kahit sobrang liit niyan.
kailangan magpasalamat tayo dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo, pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo, pero wala yan doon sa ibang tao. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yun siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami. Matagal na yan siya sa amin. Sobrang 10 years na siguro yan sila. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog eh. Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao tapos gigising ng alas 5, alas 6 na umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Hindi din walang para sa kanila. Walang para sa kanya. Ang kain para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung may maiwan, swerte ka. Kung walang naiwan, pag-antay ka sa susunod sa Pilipinas. Sabi niya, sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi? Kasi tinanong ko yung sweldo. Dito yung sweldo. Tapos sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng household staff. Bisaya. Sabi niya, okay na lang na magutom ako sa bukid dahil wala akong trabaho. Pagtsatsagaan ko na lang na magtanim para benta ko, para may mabili ako na karne, isda para sa mga anak ko. Sabi niya, okay, maggutom ako nang wala akong trabaho. Pero sabi niya, hindi matanggap. Siya, pobre lang ko, Inday Sara, pero dili madawat sa ako ang kasikas. Yung words of wisdom na yan. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad bilang isang tao. Kasi yung treatment o pakikitungo na ganyan ay hindi makatao. Bumalik na lang kayo sa Pilipinas, pag-usapan na lang natin sa Office of the Vice President kung saan ba kami makatulong sabi nga ni Manang, bahala na gutom ako dahil wala akong trabaho, pero hindi ko magawa. Na pobre na ko, nagtrabaho ko pero ginatuyo ang pagpagutom sa akuan. So gusto ko iiwan sa inyong lahat na you will always have a friend in the Office of the Vice President. Siyempre, gusto ko ulitin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa imbitasyon ninyo, sa inyong oras araw na ito, at sa inyong patuloy na suporta sa akin, sa aming pamilya, at sa ating mahal na Pilipinas. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas
para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you so much.